Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning! Ganun din po sa ating mga nanonood via online. Magandang umaga po. Blessed morning po sa ating lahat. At Lord, maraming salamat po sa isang linggo pag-iingat sa aming mga buhay, sa aming pagtatrabaho, Lord. At sabi na, kapag iyan natin ang Lord, walang hanggang pagpapala ang ating makakamit sa kanila. Katulad ng dating lahat na andito na handa magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Sa umaga po ito, babasahin ko po ang tatayo sa ating harapan at magbibigay ng salita sa umaga ito. Ang ating pong unity prayer, pinangunahan po kayo na si Jolens Bayunon. Ako po ang inyong MC, si Marie Carmen Langit. Ang ating pong call to worship, si Gemma Obra. At ang opening prayer, si Sis Aurora Desperos. Scripture reading, si May Gonzalez. At ang worship leader, si Sis May Macagba. At ang magbibigay po ng word mula sa ating Panginoon ay walang iba kundi po sa ating Senior Pastor, Rodel Tabayan. Ang ating pong giving exhortation, Pastor Ronald De Jesus. At ang ating closing prayer, Senior Pastor Rodel Tabayan. Ang ating pong audiovisual, Sis Angela Abuang. Thank you po sa ating lahat. At tayo po ay mag-upisa na at magpuri sa ating Panginoon. Good morning po sa inyong lahat. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Kaya tayo po tayo. Ihanda na po natin ang sarili para sa Panginoon. Wala tayong ibang isipin kundi ang Diyos lamang. Amen? Kaya sabihin nga natin at sa Panginoon, Hallelujah! Hallelujah! Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon dahil dinala po tayo dito na ligtas para magpuri sa Kanya. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Holy Spirit, we need us, Lord. Thank you. Sayang kay buti na aming Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lahat. Katulad ng pagsinag ng lingkong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, sapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, aking purihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng
Thank you. Tayo po'y manalangin, iyo po natin naman. Our Father, thank you, Lord God. Hallelujah, 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 Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Sama kami po, Lord God. Salamat, O Lord God, na walang sawang papasalamat sa iyo, Lord God. Salamat sa bagong buhay, O Lord God, na patuloy mong binigay sa bawat isa sa amin, O Lord Jesus. Lord, ikaw ang siyang maghari sa amin, O Lord God. Lord, tinadalangin ko po, O Lord God, ang worship service today, O Lord God, ang Saturday, O Lord God. Lord, ikaw po, O Lord God, ang siyang mangunguna sa bawat buhay namin, O Lord God, na naririto ka ng po, Lord God, sa life, O Lord God, na nakikinig, O Lord Jesus. Lord, pagpapalain mo din sila, O Lord God, bigyan mo, Lord God, ng kalakasan, O Lord God, na nagmumula sa iyo, Lord Jesus. Ikaw lamang ang mapupurihan, may tataas, O Lord God, dahil ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos ng lumikha, ng lupa't langit, O Lord Jesus. Hallelujah. Lord, salamat, O Lord God, sa bawat katatagan at buhay namin, O Lord God. Lord, dinadalangin ko din, O Lord God, ang mga members namin, O Lord God, ng Saturday and Sunday, O Lord God, na ikaw siya po, O Lord God, ang siya mamumuna sa bawat isa, O Lord God. Lord, lubaba mo po kami ng iyong pagmamahal, O Lord God, sa bawat isa, O Lord Jesus. Lord, dinadalangin po namin din, O Lord God, ang iyong kabutihan, O Lord God, sa bawat isa, O Lord God, na magkaisa, O Lord Jesus. Lord, dinadalangin ko, O Lord God, namin, O Lord God, na ikaw po, O Lord God, ang siyang mapupurihan, O Lord God, sa aming puso at isipan, O Lord God. Lord, dinadalangin ko din po, O Lord God, ang mga dancer, O Lord God, mga tamburin, O Lord God, sa kanilang buhay, O Lord God, na patuloy mo sila, O Lord God, na gabayan sa kanilang buhay, bawat yapa, galaw nila, O Lord God, araw-araw. Ganun po, O Lord God, sa mga members, O Lord God, sa mga pastors, O Lord God, ng Alive in Christ, O Lord God, dinadalangin po, O Lord God, sa pangalan ng Jesus, na sila, O Lord God, ay patuloy mong bigyan ng kalakasan, O Lord Jesus. Salamat sa kanila, O Lord God, na binigay mo sila sa amin para mapakinggan ang iyong mga banal na salita. At ito po, O Lord God, kabuhay namin dito sa mundo, Lord Jesus. Lord, tinataas ko din po, O Lord God, ang magbigay ng banal mo ng salita, O Lord God, na si Pastor Rodel Gabayan, O Lord God. Lord, gabayan mo siya, O Lord God. Ikaw po, O Lord God, siyang maghari sa kanyang buhay, O Lord God. Salamat sa kanyang buhay, O Lord God. Lord, ikaw lamang po, O Lord God. Dahil kung wala ka sa aming buhay, O Lord God, wala kami, O Lord Jesus. Lord, tinatas ko po, O Lord God, si Pastor Rodel, O Lord God. Lord, ikaw po, O Lord God, magbigay sa kanya ng knowledge and wisdom, O Lord God, at anointing, O Lord God, hallelujah, sa kanyang buhay, O Lord God. Lord, patuloy mo po kami, O Lord God, nagabayan, O Lord God. Salamat, O Lord God, mula sa umpisa hanggang matapos ang aming worship service, na ikaw po, O Lord God, ay aming ipupurihan, O Lord God, hanggang pag-uwi namin sa aming mga employer, O Lord Jesus. Lord, ito po, O Lord God, ay binabalik namin ng pagpupuri, pagsasalamat sa pangalan mo lang, Jesus. Amen. Good morning sa ating lahat. Ang scripture reading po na aking babasahin po ay makikita po sa Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I know live in the body. I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Amen. Hallelujah! Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Amen. Isa po ang bawat isa. Amen. Ayan. Salamat po sa biyaya ng Panginoon. Tayo po'y muling naririto. May pribileyo na makapagpuri, makapag-awit sa Kanya. Amen? Kaya nga po minsan pa mga kapatid, ating pong ideklara ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. Amen! Amen! Let's praise the Lord!
It's all about you, Lord Jesus. Lahat po ng aming ginagawa, pagsayaw, pag-awit, and even, Lord God, ang aming pagpunta rito, Panginoon. Yes, amen. This is all about you, Lord. We want to worship you, Lord God. Hallelujah. Sa ganun, Panginoon, sa mamamaraan lamang ito, Lord God, mabigay po namin, Panginoon, ang aming pasasalamat, Panginoon, sa pagmamahal at sa biyaya na binibigay mo sa akin, Panginoon. Sa pamamagitan po nito, Lord God, na may aming masuklian, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa amin. Hallelujah. Sa mga matong kapatid, say to the Lord that you love Him. Hallelujah. Say to Him, I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, joy like kings, joy like kings. In what you hear right now, Lord God, in what you hear. Sweet, sweet sound in your ears. Sing, I love you, Lord. I love you, Lord. I lift my Hallelujah, Lord Jesus. May it be a sweet, sweet sound in your ear, O Lord. Aming mga pagpapuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. At higit sa lahat, Lord God, ang nilalaman at tinitibok ng aming mga puso, Panginoon. Minsan pa nga po, Lord God, binibigay at inihandog po namin sa inyo, Panginoong Jesus, ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen! Thank you, Lord! Yeah. Salamat. Napakasarap talagang magpuri sa Panginoon. Naman po at ako po sa pawis na ako'y nagagalak po habang nagpupuri sa Panginoon. At
I-welcome ko lang din po sa mga bisita natin from Sunday Group. Maraming salamat po sa pagdalo. At meron tayong presentation, special presentation. Sorry. Mag-welcome po muna pala tayo. Sorry po. Wala tayong bisita, no? Wala tayong bago. Ay, meron pong bago. Sorry po. Ayan. Meron. Kala ko yung hello, ate. Welcome po sa Enterprise. Magpapakialam po tayo sa kanila. At pangalan niyo po kung saan po kayo sa Pilipinas at kung saan po kayo nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Ako si Joan Bernaldez. Nakatira po sa Pilipinas sa Bulacan at nagtatrabaho po ako ngayon dito sa Kolongtong. Ang nag-invite po sa akin, yung kaklase ko po, nagkataon po nagkasalubong kami sa may Prince Edward Road, si Maria Luisa Taderas. I-welcome po natin si Ate Joanne. Ay, pagka-perfect po pala niya. Sino pastor natin. Sige, at itaas natin kami kay Joan. Hallelujah. Ikilang Diyos, salamat sa buhay ni Joan, o Diyos, na nakasama namin yung umaga. Salamat po, Panginoon, sapagkat yung oras niya, o Diyos, panahon na ibinigay po sa inyo, Panginoon, para ikaw ay ulit sambahin sa araw na ito. Dalangin namin na patuloy mong pagpalain ang kanyang buhay, maging trabaho niya dito sa Hong Kong, maging kanyang pamilya sa Pilipinas. Lord, huwag mong bubayaan at magkisang lagi, provide natin ang pangailangan niya, niyabang at paggangi ang kanyang pamilya. At patuloy mo siyang ingatan dito, Panginoon, at dalangin namin na siya'y patuloy na lumago sa pananampalataya. At ikaw, Panginoon, ay laging makatakbo sa kanyang buhay. Magpakilala ka pa, Panginoon, sa kanya. Salamat at ngayong umaga alam namin, Panginoon, na ikaw ay mangungusap po sa kanya. At patuloy mong i-provide ang lahat ng kanyang pangailangan. Financially, literally, and physically, kalakasan ng katawan ay sumakadalangin. At lalo na sa spiritual, Panginoon, nakatayuan sa buhay. Salamat ng marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. tawagin ng magtuturo sa atin, magbibigay ng salita ng Lord, ay meron tayong special number na si Sis May Gonzalez. Tawagan po kayo sa harapan. Lapakan po natin siya.
Sorry na medyo nakadala. Worship be the name, though I fail. When I waited so long, it didn't get the thing I prayed. I worship you still for the suffering Savior. When I'm done weary, I praise you anyway. When I'm alone, I call your name. When the pain they call it thunder over me, I call your name still in every frustration I have. These restless days, I praise you anyway. Praise you anyway in misery. When my heart is tired and weak, praise you anyway in my defeat. In your loving kindness I rise again. In everything that comes, in everything I have, I praise you anyway. In everything that comes, in everything I have, I praise you anyway. Amen. Thank you for Special number. Yeah, thank you, 6 Miles, sa napakagandang presentation. Nakaka-bless po yung mga pinanta. At bago ko tawagin na magbibigay ng salita ng Diyos, ay meron po tayong announcement. Sa June 19 po, evangelism po. And June 21, Father's Day. Ang ating mga tatay. And July 1, 5th anniversary ng Saturday Group. Invite po kayong lahat, imbitado po kayong lahat, ganito sa manonood kayong lahat. Pang 5 taong anibersaryo ng aming group. Yes! Nakaka-bless po. Sobrang bless po. And September 27 po, Family Day. Free day po natin to. Pwede tayo mag-beach ulit. Kwentuhan lang. And October 1, Yun Long anniversary po. And October 19, Prayer and Fasting, Part 2. Evangelism, let's pray for the person we are going to invite. So keep praying and inviting. Watch every live, every Saturday and Sunday at 10 a.m. And meron din po tayong Thursday devotion, 8:30 p.m. po. Maraming salamat po at patayin ko na po ang ating senior pastor para magbigay ng mahalagang salita ng Diyos. Palakpakan po natin siya. Bueno, thank you, Bing. So, Panginoon, Panginoon, kayo ba ay masaya? Amen! Parang hindi kayo masaya. Praise God. Dapat ho ay ang Kristiyano ay laging masaya. Sapagkat sabi ni Pablo ay rejoice, the Lord always again. Kasi rejoice. May mga pagkataon na malungkot tayo. Pero pagka-inisip natin yung mabuti ng Diyos, ay lagi tayong na-encourage at naging masaya tayo sa ating buhay. Praise God. So ngayong umaga, meron pa akong prepare na mensahe
At itong mensahe nito ay kakaiba. Kakaiba po ito. Ngayon ang tanong, bakit kaya kakaiba yan, Pastor? Kasi yung pong pumagat ko ay bihira lang na mapakinggan yung pamagat na yan. Para sabi ko, para maiba naman na natin. So, itatry ko lang yung ating kung gumana. Yan, gumana naman. Yan. So, ating pong talata ay matakbuhan po sa aklat ng 1 Corinthians chapter 9, verse 26 hanggang 27. So, basahin po natin ito. Nandiyan po sa screen, makikita ninyo. Ito ay dalawang talata lang. Dito po sa 26, ito ang sinabi, sa Tagalog po natin babasahin, kaya ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan. Hindi ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ito po yung sinasabi ni Pablo na sa kanyang pagmiministeryo ay dinisiplina niya na husto ang kanyang sarili. Para sa gayon ay manatili siyang naglilingkod sa Panginoon at nag-share ng Ebanghelyo na hindi siya mawala sa paglilingkod. Kaya sabi sa verse 27, ngunit sinusupil ko ang aking katawan. Yung sarili niya ay kanyang disiplina sa maling salita. At ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil o itakwil. Ibig sabihin, itatakwil o itakwil. Hindi siya ma-disqualified. Sa English ko nakalagay ay disqualified. So maraming mga anak ng Diyos, hindi lang mga lingkod ng Diyos, hindi lang si Pablo, ay nagsabi nito. Kundi marami ng mga lingkod ng Diyos na nagpapatotoo na ang kanilang sarili ay kanilang dinidisiplina. At kanilang tinuturuan yung katawan nila na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kasi yung katawan natin ay mayroong gusto niya. Kaya nga, madalas na sinasabi natin ay yung lust of the flesh, yun minsan nasusunod, di ba? Sabi, the spirit is willing, but the flesh is weak. So mahina talaga yung ating katawan. Mayroong gustong gawin. Pero, nagpapasalamat tayo kasi may Diyos tayo na ating kanilingkuran. Na kaya natin supilin ang ating katawan. So bago tayo dumako dyan ay o sa ating discussion, tayo muna ay manalangin sandali. O Diyos, salamat sa iyong pong mga salita ngayong umaga, Panginoon, na nagbibigay sa amin, O Diyos, ng kalakasan, pag-asa, at higit sa lahat, O Diyos, ay nagbigay sa amin ng kalinawan, Panginoon, pag kami ay maraming mga katanungan, O Diyos, sa aming buhay. Sinasagot mo sa magitan ng iyong salita. Kaya salamat ba ng Espiritu na lagi kang tumutulong sa amin para ipaliwanag ang mga pahayagan na nagmumula sa kalamitan. Kaya ngayong umaga, mangusap ka, Holy Spirit, sa batas sa amin. Salamat ng marami sa iyong pangunguna. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. So, ngayong umaga ay di na natin yung may pong introduction kasi yung balikan natin yung pamagat muna. No? Yung pamagat natin ay avoid becoming a spiritual casualty. Na ating pong iwasan na maging spiritually tayo ay wounded o sugatan o masawi spiritually. Yun talagang ibig sabihin ng casualty. Nasawi o masawi. Huwag natin hayaan na masawi tayo spiritually. Kasi si Pablo sa ating talata, sabi niya, matakwil. Yun yung spiritual na pagkasawi. Yun yung casualty. Na pagkatapos natin maglingkod sa Diyos, mangaral sa salita ng Panginoon, at matagal ka na naglingkod sa church, pagkatapos katagalan ay na-disqualified ka. Huwag natin hayaan na ma-disqualified tayo. Magpatuloy tayo sa ating paglilingkod. Now, dito po sa ating maiksing introduction ay the word casualty. Tingnan ko kasi po. Yung the word casualty. Tingnan ko po means shipwreck. Ibig sabihin shipwreck dito ay yung bang parang nawasak. Kung nawasak, parang nasa barko ka. Nawasak yung barko. Then thrown away. Ikaw ay itinapon o useless. Yun ang ibig sabihin o unabandoned. Na-abandona. So ito po yung ibig sabihin ng casualty. Na rejected ka, wala kang silbi na. Kasi nga,
ikaw ay nasawi. Ganon. Pagka ikaw ay namatay o kaya napuruhan ka, na tawag nito ay wounded ka, yun yung sugatan na disabled ka, yun ang ibig sabihin niya. And then, the other meaning of casualty is a person killed, talagang namatay ka, or injured in war or accident. So yun ang iba pa na ibig sabihin. Kaya maraming ibig sabihin ng casualty. Kaya pag-apply natin sa spiritual, pwede din mangyari sa atin, sinabi ni Pablo, na tayo ay matakwil sa ating paglilingkod. Posible na pwede tayong matakwil, bagamat naglingkod na tayo sa Panginoon. Ngayon ang tanong ay, how to avoid becoming a spiritual casualty? Paano natin ma-avoid ito? Mayroong 5 na aking pong ibibigay sa inyo, mga kapatid. Number 1, we must engage in prayer and fasting. Kaya nung ating prayer and fasting nung nakaraan ay sobrang napakaganda yung nangyari kasi ang Diyos ay nangungusap sa ating prayer and fasting. Pagka tayo po ay nag-aayuno, ang Diyos ay nangungusap sa atin lagi. Lagi yan pag nag-aayuno ka. Bakit? Sapagkat yung laman mo, ang nasusupil mo, pagkatapos tumataas ang tas na ating pong spiritual na buhay. Kaya sabi rito sa ating pong talata, dito po sa Matthew chapter 9, verse 14 to 15. Kasi dito, yung mga alagad, kumakain sila, nakikita, tapos yung mga alagad naman ni Juan ay nag-ayuno. Pero ang Panginoon Kristo ay may sinabi, no? Kasi sinaway ng mga Parisiyo yung mga alagad ng Panginoon kasi kain ng kain. No? Sabi rito, pagkatapos ay lumapit sa kanya ang mga alagad ni Juan na nagsasabi, bakit kami at ang mga Parisiyo ay nag-ayuno? Ngunit ang mga alagad mo ay hindi nag-ayuno. Parang sila, kami nag-ayuno Kami alagad ni Juan, mga Parisiyo nag-ayuno naman. Pero yung mga alagad mo, kain ng kain. Siguro nakita na ulyukan ko yung kinakain. Kaya ngayon, nirepeat sila ng Panginoon. Sinagot sila ng Panginoon sa verse 15. No? Pakiano nga. Verse 15. No? Now, sabi rito, at sinabi sa kanya ni Jesus, maaari bang magluksa ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Yung lalaking ikakasal tinutukoy dyan, ang Panginoon. Siya yun. Nakasama pa nila ako. Bakit sila magluluksa? Kasi ang pag-ayuno, isang uri po ng pagluluksa yun. Naluluksa ka sa sarili mo kasi gusto mo na meron kang hingi sa Diyos na ibigay sa iyo. Na iiyak ka kasi sobrang lungkot mo kasi yung hiningi mo, hindi pa ibinibigay. So yun ang ibig sabihin kasi noon. At yung pagluluksa ay yung bang nagsisisi ka ng matindi sa ginawa mong kasalanan. So dito po, ang sabi niya, ngunit darating ang mga araw na ang lalaking ang kasal ay kukunin sa kanila at saka sila mag-aayuno. So yun ang sabi ng Panginoon na pag dumating ang time na mawala na siya, ang aking mga lagad na ito ay mag-aayuno na sila. Ibig sabihin, pag umakyat na kayo sa langit, pagkatapos mamatay doon sa krus, at saka lamang mag-ayuno ang mga lagad. So tayo ngayon ay nakapaloob dito. Wala ng Panginoon. Tayo mga lagad ng Panginoon. Kaya sa ating panahon ngayon, dapat talaga tayo mag-ayuno. Ang tanongin mo katabi mo, nag-ayuno ka ba? Kayo lang makakasagot yan. No? Dapat meron tayo at least man lang ay sa isang linggo, merong isang araw, 2 araw. Ngayon kung hindi man, ay maski isang kainan lang. No, pagka ako minsan ay may time na talagang gusto kong mag-ayuno talaga ako. No, nang basta may pangusay pero hindi matagal, tatagalan ko. Pero pag hindi naman, so maski isang meal lang, 2 meal, di ba? Mag-ayuno ka, kausapin mo ang Panginoon. Basta nag-ayuno ka. Ang ayuno ay hindi ka kakain muna ng mga isang kainan, 2 kainan, 3 kainan, o 2 araw, 1 araw, 2 araw, 3 araw. Hindi ka kakain. Pero kayo kasi, gutumin kayo eh. Yan ang problema, di ba? Now, dito po sa, mayroon pong isang talata pa rito na na-bless po ako sa talatang ito. Yan, sa Luke chapter 2, verse 37. At bilang isang balo, ito si Ana balo siya. Ibig sabihin, byuda, tapos matanda pa. Dito sa Bible na ito. Babae siya, byuda pa.
Okay, at matanda pa. Yan, 84 na taong gulang. So, ano yung 84 sa Tagalog? Sa English? Nakalagay naman, di ba? 84 years old. So, ang 84 years old na ito, uugod-ugod na si Lula. Pero sabi, hindi siya umalis sa templo, kundi sumasamba roon na may pag-ayuno at panalangin sa araw at gabi. Si Lula, nag-aayuno pa. Ikaw, hindi ka Lula. Bakit hindi ka nag-aayuno? Dito, itong si Ana ay talagang matanda na. Pero mo 84 years old, pero pagdating niya doon sa templo, sinasamba niya ang Diyos, sumasamba sa Diyos, at kasama yung pag-ayuno at panalangin araw at gabi. Kaya po, yan po, Ana was serving with fasting, serving night and day with fasting and prayer. Ganon si Ana. Kaya, ako'y mabibless sa mga babae na bata pa na nag-ayuno. Huwag nyo hintayin, mabalo pa kayo para mag-ayuno at tumanda. Habang malakas tayo, ay gayahin natin itong babaeng si Ana. Mag-ayuno tayo. Sabi mo sa katabi mo, mag-ayuno ka pa minsan-minsan. Kailangan din natin na mag-ayuno. So yan po, nakaka-bless yan para i-avoid natin, itanda natin, para po hindi tayo makitakwil. Yung bang hindi ka maging casualty o hindi ka mawala sa paglilingkod sa Panginoon, ayusin mo yung spiritual mo. Kasi pag nag-prayer fasting ka, spiritually, lalakas ka. At pag inatake ka ng kaaway, hindi ka basta-basta na matinag o matatalo. Kasi nga, handa ka spiritually. So, may iwasan mo yung pagiging casualty kasi prayerful ka, nagpa-fasting ka pa. Pero pag ikaw ay kulang sa panalangin, isang atake na ng kaaway sa iyo, bagsak ka. Kaya po, napakalaga na malaman natin ito. And then, ang sunod po, next ay pangalawa, para maiwasan natin na maging casualty tayo. We must be free from the love of money. Kasi po, pag hindi tayo nakalaya dito sa pagmamahal sa salapi, hindi masama ang pera. Diba sabi, mabuti pa yung pera, may tao, pero yung tao, walang pera. Pero hindi masama yung may pera ka. Hindi masama na kumita ng pera. Ang masama, pag inibig mo yung pera. Pagka, ang masama, kontrolado ka ng pera. Dapat ikaw mag-control sa pera mo. Amen ba mga kapatid? Kasi, hindi naman tayo pinapabayaan ng Panginoon. Sabi rito sa Hebrews, chapter 13, verse 5 to 6, kaya panatag nating masasabi, ang Panginoon, sa verse 5, umiiwas kayo, sabi niya, sa pag-ibig sa salapi. Umiwas tayo, yung pag-ibig sa salapi, huwag niyong iwasan yung pera. Pag may nagbigay sa inyo, kunin niyo. Huwag niyo iwasan. Pero, yung pong, ang iwasan natin, yung iniibig mo na yung salapi, na ang mukhang big mo, pira, lahat ng pira, hanggang magmukhang pira ka na. So, yun ang masama, no? Ang pag-ibig sa salapi, at kayo masiyahan na kung anong mayroon kayo. Sapat sinabi niya, sa anumang paraan, hindi kita iwan o pabayaan. So, yun yung pangako ng Panginoon sa atin, na sa anumang paraan, hindi niya tayo niiwan. And sa verse 6, ang sabi, kaya panatag nating masasabi, ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Anumang magawa sa akin ng tao. Kaya hindi walang takot sa puso natin. May pera man tayo wala, hindi tayo natatakot sapagkat katulong natin ang Panginoon. Amen? Saan man tayo pumunta, anumang trabaho, magpasalamat sa Panginoon kung anong mayroon. Kasi hindi tayo iniiwan ng Panginoon. At hindi tayo dapat matakot pag wala ka ng pera. Huwag kang matakot. Kasama mo ang Panginoon. I-provide ng Lord ang pangailangan mo. Ang iba, takot-takot pag wala ng pera. Ang sakit, kumangutang. Sa Pilipinas, ang Bombay, tawagin ang Bombay. So, 5-6 na lang, pinapatulan. So, minsan po, nalugog tuloy sa utang. Kaya, huwag nating hayaan na ibigin natin yung salapi. Ang sabi dito ni maraming mga casualty, alam mo yung maraming mga Kristiyano na nawala sa Panginoon, yung masyado na nilang inibig yung pera, pagkatapos nalubog sila sa utang.
Tapos yung iba ay nahiya na magsamba sa Panginoon kasi yung kailangang utangan doon din sa church. Marami na yung utangan niya, 5 na siguro yung utangan niya. Nahiya na siyang pumunta kasi baka singilin siya. Wala siyang pambayad. So, yun, mga kaswerte na yan. Dahil sa nangyari, dahil nga sa pag-ibig sa salapi. So, iwasan. Ang sabi rito, sa 1 Timothy chapter 6, verse 9 to 10. Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahulog sa tukso. Kaya maraming ganyan, na yung mga nais na yumaman, nahulog sila sa tukso. At na bibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa na siyang naglubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Ito yung distraction, napapahamak ka, mawawasak yung buhay mo. Kaswerte. Bakit naging kaswerte sila? Dahil sobrang inibig nila yung pera. At nakontrol na sila ng pera, hindi nila nakontrol yung pera. Kaya dapat ang ating gagawin ay hayaan natin ang pera sumunod sa atin, hindi ikaw ang susunod sa pera. Sabi mo sa katabi mo, ako din ganun. Verse 10. Tingnan natin ang verse 10. Sabi nito sa verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nang ilang naganasa ito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Kaya maraming mga kaswerte yung nasugatan sila o nasira ang buhay nila sa pera. Yung mga taong yan malulungkot. At yung iba ay gusto na magpakamatay. Pero salamat sa Diyos dahil tayo ng mga Kristiyano ay hindi tayo ganoon. Amen? Ito ay paalala lamang sa atin ng Diyos sa magitan ni Pablo na sinulat niya ito para tayo ay turuan. So we need to learn contentment and dependency on God as our provider. Para hindi tayo maging casualty o maging spiritually casualty pagdating sa pera, mga kapatid, kailangan natin matuto tayo makontento sa ating buhay. At magdepende tayo sa Diyos na siya yung nag-provide sa atin. At pagka mayroon tayong pera, sikapin natin na mag-invest. We must use our money to store up treasures in heaven and for the advancing of God's kingdom. Yung pera natin ay dapat masecure. Sa bangko, walang security yan. Sa iyong bahay, walang security yan. Maski may bolt ka pa, dami mong pera doon sa bahay. Hindi pa rin secure yan. Kasi pwedeng maaaring manakaw yan. Pero yung ating investment sa langit, yung ating binibigay para sa gawain ng Panginoon, at ginagawa natin yung para sa Diyos, mga kapatid, yun ay lifetime investment. Ang sabi sa Matthew chapter 6, verse 19 to 21, ang paalala ng Panginoon, sabi niya, huwag kayong magtipon ng makayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakapapasok at nakakapagnakaw. Kaya yung pong pira natin dito ay maaring bubukbukin, kainin ng kalawang, no? At nanakawin. Yun yung sabi ng Panginoon. Pero ang sabi niya sa kasunod na talata sa verse 20, kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, at doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makakapanira, at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. Kaya yun po ay napakaliwanag ang sabi ng Panginoon. Kaya kung mayroon tayong dapat na investment na bigyan mo ng prioridad, sa langit ka mag-invest. Kung maubos man yung kayamanan mo dito sa investment sa langit, pagdating ng araw, mayroon ka nagatimpala pagdating mo roon. Pero pagdating dito sa lupa, pagka nagpayaman ka ng gusto, mahirap ka naman pagdating sa langit. Kung Kristiyano ka. Pero pag ikaw naman ay Kristiyano, hindi mo rin madadala yan sa kabilang buhay, mga naimpok natin na kayamanan. Dapat ating i-invest yan habang buhay ka, i-invest mo sa kingdom ni Lord. At ang sabi ng Panginoon ay makapag-impok ka doon sa langit. Huwag mo hayaan na, huwag ka rin okay naman mag-impok ka dito, hindi masama. Pero pag nakapokus ka lang sa mag-impok dito sa lupa at wala kang focus na mag-impok sa langit, may problema ka. Sabi mo sa katabi mo,
nakapag-impok ka na ba sa langit? Mayroong nagtanong sa akin, ito may tanong. Pastor, paano ba ako makapag-impok sa langit? Ito po, nung born again ka sa kingdom ni Lord, naging Kristiyano ka, at nagsimula ka magbigay sa gawain ng Panginoon, nagsimula ka na mag-impok. At lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon, tao man yan, na nag-invest ka, ginawa mo yan para sa Panginoon, investment pa rin yan. Nagbigay ka sa mahirap para sa Panginoon, investment pa rin yan. Nagbigay ka sa pangailangan dahil ginawa yan para sa Panginoon, investment pa rin yan. Nagbigay ka sa ministry, investment pa rin. Yun yung pag-iimpok. Ibig sabihin, naging generous ka pagdating sa gawain ng Panginoon. Yun ang investment. Ngayon, pagka wala kang ginagawang gano'n, sorry po, pagdating sa langit ay wala tayong corona, puro ng tansan lang yung matatanggap natin. Huwag natin hayaan yun. Gusto natin na meron tayong reward pagdating sa langit. Kaya ang sabi na para sa verse 21, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. Tama ba to? Amen. Tama. Kaya pagka once na sobrang marami ka na naimpok na kayamanan, doon na yung puso. Nakalimutan mo na yung sinabi ng Panginoon na mag-impok na kayamanan sa langit. Kaya salamat sa Diyos sapagkat tayo ay binigyan natin ng priority dito. Minsan ay gusto ko na pagdating ng araw na yung aking bangko ay pag ako'y tumanda at mawala sa mundo ito, gusto ko yung bangko ko, ang laman na lang, ipakirito, dito sa Hong Kong, $10 na lang. Si John Wesley, ang sabi po, ito po ay mga revivalist ng araw na lingkod ng Diyos. Founder ng Methodist, si John Wesley, pati Wesleyan Church na kapangalan niya sa kanya. Alam nyo, ang kanyang kita po sa kanyang himnal ay halos milyon, no? Na dolyar, milyon ang kinita niya. Pero alam nyo, nung siya'y mamatay at nakita sa kanyang bank account ay napakakunti, wala pang $100 US. Lahat nakita doon yung history, lahat to binibigay niya sa charity, yung kinita niya sa kanyang himnal, binigay niya sa gawain ng Panginoon, binigay niya sa mission. Ang dami. Yung kanyang pera ay lahat ay ininvest niya sa ministry at sa charity. Foundation, lahat. Kaya yung pong book na aking binasa na, kalimutan ko yung may heaven yung book na binasa ko, siya kasi napunta siya sa langit. Ngayon, pagdating niya doon sa langit, ay pinauwi siya ng Panginoon, nabuhay siya magmuli. Yung pagdating niya doon sa langit, pinakita sa kanya lahat ng mga bahay. Tapos, pinakita sa kanya yung bahay ni John Wesley. Sabi niya, yan ang bahay ni John Wesley. Sobrang ganda, napakaganda, napakalaki, mansyon. Sabi ng Lord, kasi si John Wesley, nung nabubuhay pa, yung kanyang kayamanan ay invest niya dito sa area. Kaya, pagdating doon sa kanya, nakita niya, mga pusti hindi pa tapos. Sabi ng Lord, hindi pa tapos. Saan yung bahay ko? Sabi niya, hindi pa tapos kasi yung pagbibigay mo ay hindi full. Kaya nung pag-uwi niya, nung buhay siya magmuli, bumawi siya, lahat ng kanyang mga ari-arihan, sasakyan, lahat ay nagtira na lang siya doon sa small apartment. Ininvest niya lahat sa kingdom ni Lord. Kaya tama yung sinabi ng Panginoon, tama yung sinabi ni Lord na mag-impok ng kayamanan sa na iniwan sa kanila. Ilulustahin lang yun. Amen ba? Kaya para hindi malustay, para sure ka, bigay mo na sa karya ng Panginoon. Amen ba mga kapatid? Amen. O kaya yun po. And then number 3, pangatlo. Pangatlo ay para hindi tayo maging casualty, we must stay pure from sexual matters. Kasi marami mga nawala sa Panginoon, naging casualty sila. Kasi hindi sila naging maingat sa kanilang buhay. At na-involve sila sa immorality. Sabi rito, sa verse 17 ng 1 Corinthians, ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay naging isang espiritu na kasama niya. Kaya tanda natin, nung tayo ho ay nakipag-isa sa Panginoon, na born again ka, tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo, hindi lang ikaw sa sarili mo ngayon, kundi kasama mo na ang Espiritu ni Kristo. At kasama mo na ang Panginoon.
Kaya, saan ka mapumunta, yung Espiritu ng Panginoon, kasama mo, ibig sabihin, the Spirit of Christ, si Kristo mismo, ay kasama mo sa magitan ng banal na Espiritu. Ngayon, pag ikaw ay bumigay o nagkasala sa laman, ay maari pong maging kaswerte tayo. Ang sabi rito sa verse 18, umiwas kayo sa pakikiapid. Yun ang kasunod eh. Umiwas kayo sa pakikiapid. Bawat kasalanang maaaring gawin ng tao ay nasa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkasala laban sa kanyang sariling katawan. Kaya pag ikaw ay bumigay, nangalunya ka, o kaya ikaw ay nagsasama kayo na hindi kasal, yung Espiritu ni Kristo nag-grieve na sa iyo, nasasaktan. Kasi namumuhay ka sa kasalanan. Kaya kinakailangan makawala ka doon. Kinakailangan ay magsisi ka at tumalikod ka para ang iyong katawan ay ma-preserve na maging maayos, banal sa harapan ng Panginoon. Ang sabi sa verse 19, tingnan natin ang verse 19. Verse 19. O hindi ba ninyo nalalaman na ang iyong katawan ay templo ng Espiritu na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya luhatin ninyo ang inyong katawan, luhatin ninyong katawan ang Diyos. Ang inyong katawan na ito, luhatin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Yung katawan natin, dapat mabigyan ng kalatian ng Panginoon. Kasi templo yan, alagaan natin. At huwag mong hayaan na ma-involve sa ibang anumang mga aktibidades na hindi maganda. Lalo na sa atin dito sa Hong Kong. Di ba? Grabe ang immorality dito. Minsan, lalaki sa lalaki, babae sa babae, di ba? At nag-enjoy rito yung mga tumboy sabat kulang ang mga lalaki. Pumapatol sa kapwa babae. May mga tumboy dito, sabi nyo sa akin, alam mo saan, yung tumboy na yun, 5 ang babae niya. Isipin mo, nag-enjoy sila rito kasi nga walang lalaki. Kasi sabi ko nga, pag lalaki ka, pangit ka doon sa Pilipinas, ang mukha mo parang si Max Navarro. Pagdating dito, Richard Gomez ka. Mag-agawan ka. Gwapong-gwapo ka. Lalo na pag gwapo ka rito. Pagdating mo rito, kaya lumating ako sa Hongkong, nagtuturo pa lang ako. Grabe. Sa aking kabataan. Pero alam nyo, mahal na mahal ko ang Panginoon. Kaya itong talatang ito ay pinamuhay ko sa aking buhay. Hindi ko pinagbibigyan mga tukso. Marami nagpaparinig. Mayroon pa nagsabi rito, hook o bay ko, kasama ko na sa misis, hook o bay ko, kukunin ko sa kay Sister B. Ganun niya ako kamahal. Sabi ko yung misis, huwag natin matulog doon. Isang church yung dinatulugan namin dito mga araw. Hindi pa kami permanent sa China pa lang kami. Nagkikitulog lang kayo sa mga churches. Isipin mo yun. May mga Kristiyano na mababaw sa Panginoon. Isipin mo yun na sabihin, Pastor, bakit? Huwag ka na matulog doon. Kasi yun, bispring ko talaga yun sa church na yun. Analin ang pangalan niya. Sabi niya, nandun sa nasa England na sa bispring ko yun sa Analin. Pero mayroong babae doon, hindi ko magitin yung pangalan, baka nandito pa eh. Nandito na sa Hong Kong. Sabi niya, Pastor, sabihin natin, huwag ka na matulog doon. Si Annalyn po nasa England na ngayon. Ibigan ko yan. Sabi niya, bakit? Kasi sabi ni, kukunin ka niya kay Sister Bing eh. Kaya pala, pagka nandun kami matutulog, natutulog din siya kasi malulong siya sa amo niya, natutulog din siya. Tapos susot siya ng talagang na alam mo yung birisit juicing, sisi juice ka. Sobrang sising, hindi na ako tumitingin eh. Baka magpukso ako. Kaya sabi ko, Mrs. hindi na tayo matutulog doon. Kaya, di ba, ang pag-iwas, yun ang pinakamaganda sa lahat. Amen? Iwasan mo ang tukso. Amen? Kasi hindi yan lumalayo kasi kumakanta ka pa. O tukso, layuan mo. Yun, talaga, ang baliktad niya, o tukso, lapitan. Lalapit talaga yun. Hindi lumalayo kasi ikaw mismo ang lalayo. Di ba si Joseph, tumakbo siya? Amen? Tumakbo siya. So, ibig sabihin, iwasan mo. Yun po yung ibig sabihin dito. Para hindi tayo mahulog sa tukso. Ingatan mo ang iyong pagkababae. Ingatan mo ang iyong pagkalalaki. Amen ba? Malaging mayroong boundary, mga kapatid.
So, natandaan natin yan. And then, Hebrews 13. Next, Hebrews 13. Yan. Pakiano lang, ay gumana. Okay. Yan, 13:4. Maging marangal sa lahat ang pag-aasawa at huwag dumisan ang higaan. Sapagkat ang mga nakikiapid at ang mga mangalon niya ay hatulan ng Diyos. Tandaan natin ito mabuti, mga kapatid. Akala natin ay ordinaryo lang yung pakikiapid at pangalon niya. At yung hilig na naman, yung nakipaglaro ka sa lust of the flesh. Alam nyo, ang sabi rito ng Bible ay huwag daw hayaan nating dumisan yung higaan. Ibig sabihin yan, pag ikaw ay mag-asawa ka ng mabuti. Magpakasal ka. Kung hindi ka kasal, magpakasal ka kasi nadumisan ang higaan pagka nakisama ka na hindi kasal. Sapagkat ang mga makiapid at ang mga mangalon niya ay hatulan ng Diyos. Mayroong judgment, mayroong kaparusahan yung mga nangalon niya at namumuhay sa kasalanan. Mayroong kaparusahan, may judgment. Ang judgment dyan, hatol. Hatulan ka ng Panginoon. Di ba maraming mga nangalon niya na hindi tumitigil, nagkasakit, namatay. Yun po yung hatol ng Panginoon sa kanila. Dahil ayaw nilang magbago. So gusto ng Diyos na magbago ka kasi ang judgment, hatulan ka niya, physical death and spiritual death. Maaaring mangyari sa iyo, mawala ka sa Panginoon. And then sabi rito sa Colossians chapter 3, verse 5, may karapatan ka na mamuhay ng maayos. Ang sabi rito, sa English ay, gusto ko ito put to death. Ang sabi roon, patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa ninyo. Ang sabi rito ay, therefore, whatever belongs to your earthly nature, patayin mo raw, put to death. Patayin mo. Mayroon lang karapatang patayin. Pastor, kung akong silyo, patayin yung laman kasi sarili ko. Hindi. Baka ang interpretasyon, hindi. Ang ibig sabihin niyan, cut off, itigil mo, putulin mo. Yun ang ibig sabihin niyan. Patayin na, putulin na, tanggalin na sa iyong buhay, alisin mo. Yun ang ibig sabihin doon. Na anumang mga makiapid, karumihan, masamang pita, masamang pagnanasa, at kasakiman, na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. So lahat ng yan, kaya mong alisin. Ikaw mismo magtanggal. Pwede ka naman manalo, alisin mo ito, Panginoon. Okay naman yun. Pero ikaw mismo, may karapatan. Ito yung tinatawag na self-deliverance. Cut off. Putulin mo. Itigil mo. Para nang sa gayon ay manatili kang banal sa harapan ng Panginoon. Now, next. Okay, next. 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 to 5. Sapat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal, na kayo umiwas sa pakikapid. Nandun naman. Umiwas talaga tayo sa pakikapid. Na ang bawat isa sa inyo ay matutong, verse 4, no? Ang bawat isa sa inyo ay matutong maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpakabanal at karangalan. So ikaw mismo, may karapatan ka na itong katawan ito ay maging banal kung ikaw ay mapagpigil sa katawan mo. Mayroon kang desire na kontrolin yung sarili mo. Ikaw mismo magkokontrol. Ikaw mismo magdadala sa sarili mo. Hindi yung ibang tao. Pagka ikaw ibang tao, ibig sabihin, out of control ka. Pero dahil ikaw ang nagkukunto sa sarili mo, kaya mo talaga magpigil, kaya mo mabuhay na may kabanalan at karangalan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sabi sa verse 5, hindi sa pita ng kahalayan na gaya ng mga hintil na hindi nakilala sa Diyos. Yung mga hintil, hindi nakilala kay Lord yun. Yun yung mga walang Kristo sa buhay. Pero tayo na nakilala sa Diyos, ay hayaan natin na mamuhay ng maayos, mga kapatid. Pagdating sa sexual matters ang pag-uusapan, dapat maayos ka. Yung, tingnan mo yung, alam niyo lahat ng mga Christian, mga pastors, pastora, lagi yung titingnan yung buhay nila. Kung maayos. Pag kayo napunta ng Pilipinas, bago kayo pumunta sa St. Church, i-survey ninyo kung yung pastor ba dito ay okay ba yung pastor dito o hindi. No? Ito ba yung aking sinusundan na pastora ay baka dalawang asawa. No? Itong pastor na ito baka may kapit, di ba? So dapat tingnan ninyo ang buhay ng mga magagawa ng Panginoon. So, tanda natin, ito po ang aking nasabihin. Next. No?
When our motivation is loving God above all else, we have the reason to remain pure, no matter what the circumstances may be. Kaya pagka once na ating motivation po ay talagang mahal na mahal natin ang Diyos sa lahat, minahal natin ang Diyos kaysa ibang mga bagay, wala pong dahilan na hindi tayo magiging malinis sa harapan ng ating Panginoon. Ano mga sirkunstansya nangyari sa buhay natin, manatili kang malinis. Amen? Amen? Sabi mo sa tabi mo, manatili tayong malinis. Huwag ninyo kaya kayo na may asawa, huwag na kayo makipaglaro sa mga ibang mga may asawa din. No? Hindi maganda. No? At kasalanan sa Diyos yung pong makipagrelasyon sa hindi mga manampalataya at maging sa mga taong nagsasabing manampalataya sila tapos hindi naman nakikita sa kanilang buhay. And then yan ang pang-apat. Ang pang-apat natin ay we must stay free from pride. Ito ay maraming mga naging casualty dito dahil hindi sila naging aware sa buhay nila. Yung pride ho, yung fried chicken ba, na hindi na makakain sa kanilang sarili, ay marami na nawala sa Panginoon. Minsan naman, yung iba ay na higop ng kayabangan, pagmamataas, hindi na tuloy sila nagamit ng Panginoon. Kaya, ito po sa Proverbs 27 verse 2, paalala sa atin, purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig. Ng dayuhan at huwag ng iyong sariling mga labi. So, hayaan mo lang na purihin ka ng ibang tao. Amen? Hindi yung lagi mo na lang pag-kausap ka, I, myself, in me, tinataas mo lagi sarili mo. Alam mo, ako. Ikaw na lang lagi, di ba? So, napakagaling mo. So, lahat ng, di ba, naalala mo yung, napanood yung palabas ni nanonood yung mga comedy minsan. Sabi ni Pansito kay, dagdagan mo lahat ng, kay Babalo. Dagdagan mo lahat ng sasabihin ko, ha? Kasi, doon sa bisita, sabi nga sa babae, bisita siya, sabi niya, alam mo, maliit na yung lupa ko. Sabi niya, hindi, huwag ka maniwala na, napakalaki ng kanyang lupain. Sabi naman ni Basit, alam mo, balik lang yung kunti lang sasakyan. Napakaraming sasakyan yan! Sabi niya. Kunti lang. Anak ko, napakaraming tira yan! Inuubo siya. Ako ba si Chay, inuubo ako. Hindi lang ubo yung TV yan! So, yung dagdag, yung payabangan ba? Payabangan. Pagkamayabang tayo, minsan hindi din maganda sa mga paningin ng tao, di ba? Nagmamataas ka sa iyong sarili. Kaya pag pinupuri ka ng ibang tao, okay lang yon. Alam mo, sigaw, galing niya. Okay lang, galing sa ibang tao, di ba? Pero pagkasabi nito, pag binuhat mo yung sariling bangko mo, may problema tayo. Kaya sabi niya, huwag ang iyong sariling bibig at ng dayuhan at huwag ng iyong sariling mga labi. Kaya huwag kang magmataas kasi sabi niya, alam mo, taong yan, may kaya. Ano may kayabangan? May kayabangan. So, huwag natin hayaan na gano'n ang ating buhay na magmamayabang tayo. Wala tayong magmamayabang. Lahat ng mayroon tayo dito ay galing yan sa Panginoon. Wala tayo dapat ipagmalaki. Kaya sabi rito sa James, ang sabi rito, James 4, ngunit siya'y nagbibigay ng higit pang biyaya sapagkat ang Diyos ay sumasalamat sa mga mapagmataas. Subalit, nagbibigay ng biyaya sa mga magpapakumbaba. Kaya pag ikaw ay humble ka, hindi hambog, ay laging ang Diyos ay nagbibigay sa iyo ng pagpapala. At i-bless ka ng Panginoon, itataas ka ng Panginoon, promotion galing kay Lord. Ang sabi sa verse 10, tingnan natin, verse 10, ang sabi rito, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at Kanyang itataas ka. Hindi ka pwede mag-pray, Lord, i-humble mo ako, Panginoon. Hindi pwede. Ikaw mismo mag-humble sa sarili mo. Di ba? Kasi, tama naman yan, pero ikaw mismo, kasi sabi magpakumbaba, inutos magpakumbaba kayo. Saan? Sa harapan ng Diyos. And then sabi ni Pedro sa 1 Peter 5:6, kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y Kanyang itataas sa takdang panahon. Kaya sa takdang panahon, itataas tayo ng Diyos.
Now, tanda natin mga kapatid. Next. Okay, ano? Next, to overcome pride, we must acknowledge that all we have is a gift from God. Kaya para mag-learn natin, hindi tayo maging casualty, mga kapatid, pagdating dito sa pride, ay tanda natin, lahat ng mayroon tayo galing sa Diyos. 1 Corinthians 4:7, ang sabi dito, sapagkat, yan natin yung verse. Yan. Sapagkat, sino ang nakakita ng kaibahan mo? At ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ito yung tanong ni Pablo. At kung tinanggap mo, bakit mo ipagmamalaki na parang hindi mo tinanggap? Kaya lahat ng tinanggap natin ngayon ay galing sa Panginoon. Gift from God. Bakit mo naman ipagmalaki yun na lahat ay tinanggap na naman natin? Yung kagandahan mo, tinanggap mo lang yan. Huwag ka magmalaki. Huwag mo sabihin na ang ilong ko napaganda sa kanya ay ang masukat paganda sa akin pag ano. Yung sukat niya parang ano lang yun. Pero alam nyo, lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon. Amen. Hindi natin dapat ipagmalaki. Yung pera mo ngayon, galing din niya kay Lord. Kasi kung walang kalakasan binigay siya ng Panginoon, hindi ka naman makapanap buhay. Amen. Kaya lahat ng mayroon ka, ay bakit ka mapagmalaki? Wala tayong dapat ipagmalaki, mga kapatid. Tanda natin, si Lord lang. Kaya kung meron man tayong ipagmataas, sabihin natin, ginagawa ko yan para sa Panginoon. All the glory belongs to Him. Yun ang akin lang sasabihin pagkat tayo ay pinupuri. Na panghuli. Okay mo kailan, malapit na akong matapos. Panghuli ay we must be rooted and grounded in the Word of God. Para hindi tayo maging casualty, isa lang, no? Ang pinakamaganda, mga kapatid, ay maging malalim tayo at maugat o maging malalim ka sa salita ng Diyos. Sabi po dito sa Matthew chapter 7, verse 24 hanggang 27, kaya ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito ay tinatanggap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Kaya pag ang Word of God, tinanggap mo ng mabuti yan at pinamuhay mo sa iyong buhay, mga kapatid, ay para kang nagtayo ng isang bahay sa ibabaw ng bato. And then, next, verse 25. At ang sabi, bumabagsak ang ulan at dumating ang baha. Umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon. Ngunit, hindi iyon bumagsak sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. Kaya pagka ang ating buhay ay itayo sa ibabaw ng bato na walang iba, ang salita ng Diyos, anumang bagyo, anumang pagsubok, nakatayo ka pa rin. Hindi ka maging kasulti. At dito sa verse 26 naman, pagka pinabayaan mo naman, hindi ka namuhay, ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito, at hindi ginaganap ang mga ito, ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo sa kanyang bahay sa buhanginan. And then, ang sabi sa verse 27, bumagsak ang ulan at dumating ang baha. Umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon. At iyon ay bumagsak. Napakalakas na ang kanyang pagbagsak. Ito yung naging kaswerte sila. Napakalakas ang pagbagsak. Bakit? Dahil hindi pinahawakan ang salita ng Panginoon. Kaya pag nahawakan ang salita ng Panginoon, pinamuhay mo ang salita ng Diyos, mahirap po, maski ano pang gawin ng kaaway sa iyo, maski ano pang atake ng kaaway sa iyo, hindi ka matitinag, nakatayo ka pa rin. Dahil ang tinatayuan mo ay ang salita ng Diyos. Amen ba? Amen. Now, dito nagkamali ako ng dyan sa susunod na talata. Ay, yan. Dapat yan? 1 yan. 13. Mayroon ka bang Bible dyan na pakiano mo lang? Dyan sa Luke 8:13. Gusto natin tingnan sa nagamali akong nagamali ka na isang type dyan, wala na eh. Okay. So, basahin ko lang dito sa akin po sa Tagalog para mamaya mag-upper naman yan. 8:13 ng Luke. Sabi, ang mga nasa bato ay sila ang pagkatapos makarinig ay tinanggap na may galak ang salita. Ito yung mga puso na parang ang puso nila ay doon sa ang salita ng Diyos na ilagay, na itanim doon sa ibabaw ng bato na kunti lang yung parang kunti lang yung lupa na naroon.
Kaya ang sabi roon ay, ibig sabihin, hindi na itayo talaga doon sa tamang matabang lupa. So, balit tamang ito ay walang ugat. Hindi nagkaugat yung salita ng Diyos. Kasi nandun lang siya sa ibabaw ng matunging binhi. Hindi nakaugat. At sila ay sumampalataya ng sandaling panahon. Lamang sa panahon ng pagsubok ay tumalikod sila. Nakalagay, they believe for a while, then fall away in time of temptation. Kaya nung pagsubok o tukso dumating, ay sila po ay bumagsak. Sapat hindi nakatayo at nakaugat yung salita ng Panginoon sa puso nila. Kaya dapat maging grounded and rooted tayo sa Word of God, dear Lord. Now, in conclusion, sa aking pong pagtatapos, mga kapatid, doon tayo sa huli na, pinakahuli. At pong tingnan yung pinakahuli sa, yan po, conclusion. Yan, sa katapusan na. Okay? Yan. Now, generally, to avoid becoming a spiritual casualty, we need to fix our eyes on Jesus Christ. So, dito po ako magtatapos na gusto ko sabihin sa atin dito sa Hebrews chapter 13, verse 1 and 2. Basahin po natin, mga kapatid. Sabi rito, kaya yamang napalibutan tayo ng gayong nakapakapal na bilang ng mga saksi. Ang ating buhay po hayag sa mga tao. Daming mga witness. Pag Kristiyano ka, dami nakatingin sa iyo. Kaya sabi rito, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin. At tumakbo tayong may pagtitiis sa tagpuing inilaan sa harapan natin. Mayroon dapat tayong titingnan. Yung finishing line na lahat tayo mayroong tinatakbo. At ayaw natin na pagdating ng araw, matakwil tayo. At maalis tayo doon sa takbuhan. Diba? Marami ngayon nasa paligsahan. Pero pagdating ng araw, mga kapatid, baka po ay hindi tayo makarating sa finishing line. So, matatapos natin. Sabihin natin sa katabi, tapusin natin ang takbuhan. Tapusin natin ang takbo. Kasi sa ating pagtakbo, sa ating spiritual, ayaw natin na maging casualty. Kaya pagdating sa verse 2, para ang sikrito, mga kapatid, pagdating sa verse 2, ito, pakiano lang, ayan ang gumana ko. Yan. Verse 2. Pagmasdan natin si Jesus. Kaya nakalagay rito sa verse 2, fixing our eyes on Jesus. So sa ating pagtakbo, nakatuon tayo sa Panginoon. The pioneer and perfecter of our faith. Siya yun. Siya yung pinasimulan. No? Sabi na siya nagtatag at nagpasaktal ng ating pananampalataya. Doon yung tingnan natin si Jesus na nagpasaktal sa ating pananampalataya. At pagdating ng araw, magtagumpay tayo at kasama natin ang Panginoon sa langit. Bakit? Dahil hindi ka naalis, hindi ka natakwil, hindi ka naalis sa takbuhan. Amen? Sa paligsahan. Ito yung paligsahan spiritual na ang ating patunguhan ay langit. Kaya ikaw may tinatakbo, ako may tinatakbo, lahat tayo ay tumakbo. Amen? Pero huwag natin halaan na ma-injure tayo. Magkaswerte tayo sa takbo nito. Para maingatan natin, gawin natin yung 5. Amen? Sa ating pong ng ating mong pinag-aralan ngayon. Tayo lahat tayo mo ko sandali at mga natin. O Diyos, salamat sa iyo pong mga salita, Panginoon, na nagpapalala sa amin na dapat ma-avoid namin, Panginoon, maging casualty kami. Ayaw namin, Panginoon, na maging spiritual casualty kasi hindi ito, Panginoon, makakatulong sa aming buhay. Maaaring mawala kami sa paglilikod. Maaaring kami mag-backslide. Pero salamat o Diyos sapagkat binigyan mo kami, Panginoon, ngayon ng sekreto para kami ay makatayo, Panginoon, para kami ay makatagal at makapagpatuloy sa paglilingkod po sa inyo. Salamat po sa inyong mga salitang ito, Panginoon. Umuhayan ng Diyos na makalimutan namin ito at maitanim sa puso ng bawat isa at aming ipamuhay at gawin namin, Panginoon. Nang sa ganoon, Diyos, kami ay laging magtatagumpay sapagkat ang nais mo sa mga anak, Panginoon, ay mamuhay na mayroong katagumpayan. Salamat ng marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Pastor. Sorry po, at kami po ay magpapaalam na sa aming pong ibilay ng manonood. Maraming po salamat sa inyo at patuloy po niyo subabayan, hindi lamang sa Sabado po, pati linggo yung ating mga ibilay, pati na rin Thursday at devotion. Pakinig po tayo lang yun. Para lalo tayo mag sa ating panampalataya. Patuloy tayo pagpalain ng ating Panginoon. Praise God.